Handa po natin ang ating isipan. Pagkakasinit po mo rin ang balita. Ang ating kapatid na si Brother Ryan America in the Philippines. Ulitin po natin ang version. Blessed be upon the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, shalom. Hallelujah to the King of Kings, the Lord of Lords, now and forever. I will praise you, dear God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa kalalampakan ng ating Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, nagkila pa kami ng mga Diyos na may likha ng langit at lupa ng lahat ng bagay na aming hindi at pinakikita. Ikaw ang Diyos na Abraham sa kapatid. Minsan pa sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, ilulahati, dinadakilan, sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Lord, manawalan ko sa inyong samahan sa taong ito at huli ko ngayon makata sa ibayang kamay. Abutin ang lahat ng aming Panginoon. Ang mga may karamdaman sa sakit kong pagaling at bigyan na lakas ang alam ni Cristo Jesus. Ang mga nangyayagatan kong pag-aamay para kasi sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng kailihin at taas po at naloob at tuloy sa pangalan ng aking Panginoon. Magpalayan po rin sa lahat ang mabuting balikan ng ating iyahin upang ito magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng nakikinig mga karinig ito na siya maging galuyan ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan ng walang tigil at kuya sa kapatid. Ito po ang aking samang dalangin sa ngalan ng mga kamanak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ang natin. Thank you.
Clapping, please. No clapping. Sabi na ng nasa visual, na clapping hands. Our reading for this coming Sunday, third Sunday of Lent, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. John, chapter 4, verses 5 to 42. Ebanghelyo ay di sa Juan, ika-4 na kabanata, simula talatang 5 hanggang 42. John chapter 4 verses 5 to 42. Nabuklat na po ang teksto. John chapter 4 verses 5 to 42. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as he did also his sons and his flocks and herds?" Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water, welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water, so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. In fact you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." Jesus declared, "Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is for the Jews. Yet a time is come, and has now come, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks.
God is Spirit, and His worshippers must worship in spirit and in truth. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am He. Just then His disciples returned and were surprised to find Him talking with a woman. But no one asked, What do you want? What do you want? Or why are you talking with her? Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything. I never did. Could this be the Christ? They came out of the town and made their way toward Him. Meanwhile, His disciples urged Him, Rabbi, eat something. But He said to them, I have food to eat that you know nothing about. Then His disciples said to each other, Could someone have brought Him food? My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Do you not say, 4 months more and then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Even now, the reaper draws his wages. Even now, he harvests the crop for eternal life, so that the sower and the reaper may be glad together. Thus the saying, one sows and another reaps, is true. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the hard work, and you have reaped the benefits of their labor. Many of the Samaritans believed in Him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to Him, they urged Him to stay with them, and He stayed 2 days. And because of His words, many more became believers. They said to the woman, We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world. Dumating siya sa bayan doon, sa isang bayan doon, na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari bang makainom? Walang noon ng kanyang mga alagad, sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, Kayo Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikito ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang humihingi sa Kanya at kayo na ay bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, huwi ka ng babae. Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalo. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa pa kayo kaysa aming inunong sa Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito. Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig nito ay muli mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig
na ibibigay ko ay hindi na muli mauuhaw. Ito yung magiging isang bukal sa loob niya, babalot at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, kung gayon ko'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, hindi pumarito pa upang sumalot. Umuwi ka na at isama mo rito ang iyong asawa. Uwi ka ni Jesus. Wala po akong asawa, anang babae. Tama ang sinabi mo, wala kang asawa, tugon ni Jesus. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa. At kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Sinabi ng babae, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi niyo ang Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung pagdito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Dumating ng sandali iyon ang kanyang mga lalad. Nabigla sila nang makitang nakikipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya kung bakit siya nakikipag-usap sa babae. Hiniwan ng babae ang kanyang banga. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga lagat, Rabay, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi niyo alam. Kaya nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala sa kanya ng pagkain, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at ganapin ang pinapagawa. Hindi ba sinasabi ninyo, apat na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na at handa na anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at natitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasama ng nagagalak, ang nag-aasik at ang nag-aani. Kaya't totoo ang kasabihan, iba ang nag-aasik at iba naman ang nag-aani. Sinuko kayo upang anihin ang hindi niyo inunsik. Nagpagalang iba at kayo ay nag-aani sa kanilang pinapagalan. Maraming Samaritano sa bayan niyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa pagtotoo ito ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakailan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya
nakikilala namin siya. Siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Brothers and sisters, ito po mabuting balita para sa ating lahat, buhay sa Panginoon. Isang palakpak-waras na sa ating Panginoon. Kahit walang, basta pag sinabing palakpak-waras na wag-iway lang, wala nang natulog na palakpak. Okay? Sige po, mahal na po kayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. At isang pinagpalang gabi po sa inyo lahat. Pinagpalang gabi po sa inyo lahat. At pinagpalang gabi, umaga, tanghali, hapon, sa mga nakatunghay sa content program at healing message from God. Saan man nila kayo nandoon, ano man ang inyong pinagkakatanahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo lahat. So ngayong gabi, ang ulo ng makalangit na balita para sa 3 linggo ng Kwaresma ay tatawagin ko po from empty to overflowing. Mula sa wala hanggang sa pag-apaw o pag-apaw na biyaya. Sa Ebanghelyong ating binasa, nagipagtatpo si Jesus sa isang babaeng Samaritana sa balon ni Jacob. At tumawid siya sa mga hagdan ng kultura at relihiyon upang siya ay maabot. Amen? At pinapakita ng kwento ito kung paano nakakatagpo ng tubig na buhay ang isang uuhaw na kaluluwa. Amen? Amen po ba? Kanina, pagpunta ko rito, medyo parang tahimik ang paligid. May nagpupumpisan, tapos mayroong tinatawag na Holy Hour, no? Yan pala ang ginagawa buwan-buwan tuwing unang Huwebes. At ako naniniwala dahil sa banal na sakramento, tayo ay pinuspos ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoon at palakpakan. Now, ito ang aking tanong na nais ko ibahagi sa inyo. Paano binabago ng Panginoong Jesus ang isang kaluluwang nauuhaw? How does Jesus transform a thirsty soul? Una sa lahat, higit sa lahat, the first thing that Jesus transformed a thirsty soul is Jesus meets us where we are. Hinahanap tayo ni Jesus kung nasaan tayo. Tunghayan natin sa John chapter 4 verse 7. Ano po ang sabi? May isang Samaritana dumating upang bigay. Sinabi ni Jesus sa kanya, maaari ba makinig mo? Imagine, nakaupo sa balon ang Panginoong Jesus. Dahil pagod sa kanyang mahabang paglalakbay. Bakit napagod ang Panginoon sa paglalakbay? Sapagkat siya'y naupo doon halos katanghalian na panahon.
Amen? Jesus initiated the conversation and meet her in her daily routine. Unang lumapit si Jesus at nakipag-usap sa babae sa gitna ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Amen? Si Jesus Cristo ang unang lumapit at nakipag-usap sa babaeng Samaritana na umilipit ang dalagang baka. Bitbit ang baka. Paano? Para sumalok ng tubig. Amen. He initiated the conversation and meet the Samaritan woman in her daily routine. In other words, nakipag-initiate ang Panginoong Hesus sa makita ng conversation at makipagkita sa pang-araw-araw na gawain. That's why Jesus initiated the conversation and meet that woman. Amen? At ano pa ang sabi ng sulat ni Apostol sa para sa mga taga-Roma? Roma Kabanatang 5, talatang 8. Ito ang sabi ni San Pablo Apostol. Sabi dito, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. Jesus meets us even in our brokenness. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Nilalapitan tayo ng Panginoong Hesus kahit na tayo ay makasalanan pa. Hindi lahat ng tao sa balat ng lupa perfecto. Tayo pong lahat nagkamali at totoong nagkamali. Tanungin niyo ako saan? Tanungin niyo ako kung ito malakas saan? Nagkamali tayo sa ating kilos at gawa. Palakpak waras na sa ating buhay na Diyos. Lahat po tayo nagkamali sa ating kilos at sa ating gawa. Bawat kilos natin, nagkakamali tayo. Amen. Remember, bato-bato sa langit ang tatamaan ko ng mensahe ng pangayari ng Diyos. Huwag po sa aking mag-inuwit at mag-inigit. Sapagkat ang naging pigunin ay naging talo. Amen? Para pagwala na sa ating Panginoon. Now, the second thing that Jesus transformed a thirsty soul is Jesus reveals our true thirst. Inihahayag ng Kristo Jesus ang tunay nating pagkauhaw. Makikita natin sa verse 13 and 14 ng ating Ebanghelyo
Sumagot si Jesus, ang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya. Babalo at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano ibig sabihin? Tanging si Jesus lamang ang makapupulo ng ating espiritual na kauhawan. Amen? Ikaw ng sangawit, inauuhawan kita, aking Panginoon, hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Amen? Hanap-hanap ng ating kaluluwa ay si Jesus. Amen? Siya lang ang makapupuno ng ng ating kauhawan. Amen po ba? And according to the book of Jeremiah, chapter 2, verse 30, iniwan nila ako ang bukal ng tubig na buhay, mga basa at sisiglan na hindi makakahawa ng tubig. Now, ang ibig sabihin ito, hindi kayang punan ng mundo ang uhaw ng ating kaluluwa. Amen? Ano ibig sabihin? Yung mga basag at sisiglan na hindi makakahawa ng tubig. Imagine, mga basag na sisiglan na hindi makakahawak ng tubig. Isang sisiglan na walang hawakan ay basag. In other words, durog na, nabuhugi na. Amen? Hindi kayang kulan ng daigdig ang ating uhaw ng kaluluwa. Amen? Amen po ba? Purihin natin ang palakpak oras ng kailangan ko sa namin. Amen? Kanina habang ako'y bumabiyahe, ako'y na-amaze sa mga post sa Facebook. At isang malaking himala dumating. Yung isa sa aming mga preacher dito sa tapat pa, si Brother Arnel Milano, ay nakalabas na rin hospital sa wakas. At bilang yun, dumalo pa ang anniversary yun sa napitan. Imagine, palalapas ka ng hospital, tapos umaten pa ng gawain, na may anibersaryo. Anong ibig sabihin? Nais niyang maranasan na punaan ni Kristo Jesus ang kanyang uhaw na espiritu. Palakpak sa ating Panginoon. Yung iba, may matulog ka palakpak. Kahit alam ng walk natin of God's school na pang-Kwaresma. Amen. Dito tayo sa pangatlo. Sa pangatlong bagay. The third thing that Jesus transformed a thirsty soul is this. Jesus turns a sinner into witness.
Ginawa ni Jesus na maging saksi ang isang makasalanan. Tingnan natin ang John chapter 4 verses 28 to 29. Iniwan ng babae ang kanyang baka. Bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang tao nagsabi sa akin ang lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Ang tunay na pakikipagtagpo kay Jesus ay nagdudulot ng patotoo. Amen? Kanina, hindi pa nag-worship, bigla na pasingit at patotoo. Pwede naman after ng worship song, ang patotoo. Para may oras naman. Amen? At para ma-feel ang presence ng Banal na Espiritu. Amen? Amen po ba? Kanina, pag inaawit ng pagkat ng Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, abay, hindi pa umaawit sa stanza ng pag-ibig at siyang pupukaw. Parang nagmamadali patapusin ng kanto. Amen? Yung kantang pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, hindi minamadali. Ang importante, makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Amen po ba? At ano pa ang sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Corinto? 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito ang hindi mawawala. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya ang sino lang ng pag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. In other words, binabago ni Kristo Jesus ang buhay ng tao ng lubusan. Buhat ng tao ay nagsimula ng ipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Amen po ba? And whether you like it or not, tayo po lahat nakipagtagpo ang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay magiging mga bago nilalang. Ang iba nga, pag Good Friday, anong itsura ng mukha ng tao? Malungkot. Bakit? Kasi pag Good Friday daw, patay ang Diyos. Mali. Yan ang maling pagniwala. Anong nila ko ng malakas natin? Natatanda yung sinabi ni Brother Mike doon. Isa sa Good Friday family appointment sa PICC grounds. Ito, di ako nagkakamali sa aking narinig mula kay Brother Mike. Good Friday, something good is going to happen. Kaya tinawag na Good Friday, ibig sabihin, dahil sa banal na dugo na dumanak mula sa katawan ng ating Panginoong Yesus, lahat ng ating lumang pagkatao, winash out ng banal na dugo. Amen? Winash out ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Natatanda niyo yung isang kawal na inulos ng sibat sa pagiging ni Jesus.
Kung nakapanood niyo po doon sa Passion of the Christ, abay, nakilulos yung pag-ibig ni Jesus, Ama. Tumama sa mata niya yung dugo na lumabas mula sa pagiliran. Aba, nang tingnan niya na tumansik sa kanyang dugo, aba, yung taong nagpulos sa pagiliran ni Jesus, biglang nakaluhod. Habang nakatungangan na tumiting sa Kristo, namatay sa Kristo. Amen. Imagine, pinulus lang kawal na yun. Abay, siya na pinapalsikan ng dugo ng Panginoong Yesus. Amen. Abay, nabulat yung ibig ito mga kawal na nag-punish kay Jesus. Bulat na bulat. Sa kalamitan ng kanilang pagtakbo. Pababa ng Golgotha. Apa, hindi alam. Kaya namatay ang Panginoong Hesus sa krus upang ikaw, ako, tayo lahat ay tinubos mula sa kasalanan ng daigdig. Palakpak-wares ang sa ating Panginoon. At dahil malapit papasok na sa 8:30, bilang pangwakas, tayo na kayo. Ang babae ng Amerikana ay dumating na walang laman, ngunit umalis na umaapaw. At hanggang ngayon ay iniaalok pa rin ni Jesus ang tubig na buhay. Lumapit po tayo sa Kanya at tayo ay magbago. Kaya sa oras na ito, inulog natin sa Diyos ang ating sarili. At bilang simpleng panalangin, awinin po natin, hanap-hanap ka ng buhaw.
we offer this prayer for the names of those who need the unstoppable miracle healing power of Jesus. Diyos sa mga kapangilihan, narito kami at lumalapit sa iyong malang harapan ng kababaang loob. Patawarin mo kami kung kami may mga nagagawang pagkakamali at pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Linisin mo ng iyong palalago ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, patuloy kami lumuluhod sa iyong malang harapan. Patawarin mo kami kung kami may mga nagawang pagkakamali. Kung paano nagkaroon ng punuan ng puso't isipan ng babaeng Samaritana ay siya rin overflowing na itinuos ko sa bawat isa sa akin. And we ask you, Lord, to receive your unstoppable miracle healing power. Ang lubos na kagalingan ni Sister Lucy Pabella, paginiling mo po siya mula sa kanyang knee injury. At naway maging matagumpay ang heart operation. Si Sister Sofia Kabaka upang magiging yung kapaglimala at kapagpagaling na kamay. Do the miracle into their lives, Lord. In the mighty name of God, we are Joshua, Solotin and Kausya. Maging successful ang operation ni Sister Sofia at pagalingin si Sister Lucy Pabella mula sa pagkaka-injure sa kanyang tuhod. And in the mighty name of God, we are Joshua, Solotin and Kausya. Sino ang nasa banig ng karamdaman, abutin mo ng iyong mapagpagaling na kamay. Ibangon sila mula sa banig ng karamdaman. Oh, we praise and magnify your holy name, Jesus. Pagpalayo po, Panginoon, ang pura parono ng San Antonio Abad. Pagpalayo mo rin po ang mga nagtaguyod ng iyong pananagawa sa damang ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamakalikod. Kasama ang mga alipano at ang mga nagsusuporta dito sa gawain mo, dito sa lugar ito. Sila pong lahat ay inyong pagpalain. Sultan mo po ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya sa kapala. Sa pangalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, including your prayer requests at ang inyong mga kaloob at handog. At tayo'y manalangin ng may kababaang loob sa ating buhay ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos o kapangyarihan, narito ko paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pa mga bagay na kanilang pinataas. Gamitin mo bilang mga sangkap upang ang sino mga hipo ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyang kapapala. Maging ang kanilang mga prayer request na nakasuot sa mga papel ang kanilang mga kahilingan. Amin pong inaangkin na lahat ay answered prayer. Maspasan na kanilang mga alip ito. Ibalik sa kanila ng pusong takal, siksik, tiglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwang-iwalay, pag-iwalay po namin ang ibang kapas at
matibayong sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sa pagdalangin. Kaysa naman ang bilang panalangin ng aming Ina si Maria at ang lahat ng mga anghel ng banal sa langit. Kaysa rin ang panalangin ni San Antonio Abad. Sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at Pagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay na lahanin ka sa mga ng Espiritu Santo, Diyos sa pagpasawalan hanggang. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless you, Jesus loves you, and Holy Spirit strengthens you. God bless everybody.